Dito na lang po ako. Mas maganda po dito. Gustuin ko man na talaga magsama kami ng anak ko. Talaga hindi po pwede. Dahil nawanted ako ng mga kamag-anak na nung asawa noon. Mula nung bawin sa akin yun, binantaan na talaga ako na huwag na ako makikita sa lugar niyo. Ako yung tatay. Ay, kayo nga, ama. Pasalamat naman takita tayo. Nandun ka sa Burgos nakita ka ni Lynn. Nahanap kita Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Dahil ang mga pinapangarap na muling pagtatagpo, abot kamay na dito sa Reunions. Tulungan niyo po kami. Kasong aming nahahawakan, pinakamahirap lutasin ang kaso ng mga nawawalang bata. Kadalasan kasi, limitado ang impormasyong kanilang naibibigay. Pero ibahin nyo ang batang nakilala namin sa isang shelter sa Marikina. Maituturo raw niya ang daan pauwi sa kanila. Pero tila may mabigat na bagay na pumipigil sa kanya. Sa dinami-rami ng mga nawawalang bata sa iba't ibang shelter sa Metro Manila, bibihira ang nakakauwi sa kanilang pamilya. Karamihan kasi sa kanila, kung hindi mga special children, hindi naman maituro ang daan pauwi sa kanilang tahanan. Pero ibahin nyo ang 9 na taong gulang na si Lime. Ipinagyayabang niyang kayang-kaya raw niyang ituro ang pauwi sa kanilang bahay. Yun nga lang, tila may iba siyang plano. Anong plano mong gawin ngayon? Lumayas ka sa inyo. Dito na lang po ako. Bakit? Mas maganda po dito. Mahigit 1 buwan ng kinakanlong ng Boys Home Unit ng Boys Town, si Lime. Ayon nga sa referral ng Reception and Action Center, siya ay dinala dito dahil rescue siya sa area ng Maynila noong at na-admit siya dito noong July 2. Lumayas po. Tapos dinala po ako ng barangay sa may, Saan? sa Merak. Tapos napunta po ako dito. Ayon sa social worker, sinasaktan di umano si Lime ng kanyang ama. Pag hindi raw siya nakaigib, inaano na po siya na yung sinasaktan. Nandun na po yung sinasabi yung isang container na pinapabuhat sa kanya, di naman kaya ng batang ganong kaliit. Nalaman din namin sa kanya na hindi ito ang unang beses na lumaya siya sa kanilang bahay dahil daw sa madalas na pamamalo ng kanyang ama. Ang problema nga lang, apektado pati ang kanyang pag-aaral. Pero nag-aral ka. Opo, laging balik grade 1. Kung laging palo di umano ang natatanggap ni Lime mula sa kanyang ama, puro pangaral naman ang ibinibigay daw ng kanyang ina. Kinakausap lang ako. Huwag na daw ako maglalayas, tapos gumagala. Papakainin po ako ng mama ko, tapos po papatulugin. Sa papa ko naman po, papakainin kami, tapos di kami papatulugin, papaluin lang. Tila ba
Buo na ang loob ni Lime na ayaw niya munang umuwi. Kaya naman, minabuti naming sumangguni sa social worker. Unang-una siguro kausapin ang magulang na unang-una hindi naman ang sinasabi kasi ng bata na ang nanay niya mabait tapos yung tatay naman yun ang nananakit sa kanya. Kaya siguro through nanay, itatanong din natin kung ano talaga ang katotohanan. Pag halimbawa na ibalik ang bata sa family, mayroong aftercare. Meron naman kaming mga kasamahan na social worker sa District 5 na naka-assign doon sa area na yan, sila ang magmumonitor. Matapos naming masiguro ang mga hakbang na gagawin ng institusyon tungkol sa kaso ni Lime, agad naming kinumbinsi ang bata na ihahatid namin siya sa kanilang bahay. Pero may pag-aalinlangan siya. Natakot ka ba? Kanino? Sa papa ko. Matigas man sa pagtanggi si Lime na umuwi na sa kanilang tahanan, tila lumalambot naman ang kanyang kalooban sa tuwing nagagawi ang usapan sa kanyang ina at mga kapatid. Hindi na po maglalayas. Basta wala lang po ang papa ko. Sorry na po, mama. Namimiss ko po kayo. Matapos ang katakot-takot na pakiusapan, nakumbinsi rin si Lime na hanapin na namin ang daan pauwi sa kanila. Ayon kay Lime, taga Kahilom 1 sa Pandacan, Manila nakatira ang kanilang pamilya. Malapit daw sa basketball court na may imahe ng santo sa gilid ang kanilang bahay. Julie at Olong daw ang pangalan ng kanyang mga magulang. Barker daw ng mga kotse sa isang parking area sa Makati ang kanyang ina, habang tigaayos naman daw ng riles ng tren ang kanyang ama. Sa pag-uwi ni Lime sa kanilang tahanan, alin kaya ang mas magiging matimbang? Ang pangungulila niya sa kanyang ina o ang takot niya sa kanyang ama? Mula Marikina, bumiyahe na kami papuntang Maynila kung saan di umano nakatira ang pamilya ni Lime. Ngunit nakiusap sa amin ang paslit na una naming puntahan ang St. Andrew's Church sa Makati City kung saan daw Barker sa isang parking area ang kanyang inang si Julie. Pagdating sa Makati, Diretso lang po kayo. Pagka diniretso po ito, natatandaan ko lang po doon may bodies. Basta dito, nakakarating ka dito? Opo. Hanggang anong oras ka dito inaabot? Gabi. Ano daw ginagawa mo dito? Nangihingi po. Pambili ko po pagkain. maya-maya pa, narating na namin ang sinasabing simbahan kung saan naglalagi ang ina ni Lime. Meron po kayo napapansin dito na babae na nagpa-parking daw po dito sa St. Andrew po. Apo, pangalan po ni Julie. Meron po saan paglinggo lang siya nagpark. Paglinggo lang. Pagka ganitong araw po, saan po siya nandoon? Hindi ko po kwan, pero ang pinaka-ano niya sa bodies. Sa puntong ito, mukhang malabo naming makita sa lugar na ito ang ina ni Lime. Lime, wala naman dun yung mama mo. Sa may Pandacan yata po. Saan tayo pupunta ngayon? Diretso ulit. Tapos pa ganyan. Kaganitong oras, saan siya nandoon? Sa may ano lang po yata sa bahay namin. Dali-dali na naming binaybay ang daan papandakan. Pag ganun po, Ganun yun sa may anong yun? ay na yung mayroong silang yun. Yung mayroong bubong. Doon na po yun. Yan po, diretso mo lang po yun. At pagka meron po kayo nakita ng basketballan, tapos malaking bahay. Tapos ito po yung Mama Mary, tapos nandoon pa yung malaking bahay. Ayun po yun. Dito sa Barangay 870, Pandacan, Manila, dinala kami ng pagtuturo ni Lime. Ano po kami sa Kahilom Uno. Saan? Sinabi po anong barangay? Hindi nga masabi dito anong barangay. Wala kaming nakausan eh. Hanggang umabot na nga kami ng Kahilom 1. Pero hindi kilala ng mga taga-barangay ang ina ni Lime na si Julie. Yung isang barangay pa, barangay 871, na kagaya na sinabi niya, kasi Kahilom 1 din daw yun. Kasi malaki itong lugar na ito, maraming barangay.
So doon pa rin tayo magbabaka sakali. Nangangapaman kami sa aming ginagawang paghahanap. Hindi kami pinanghinaan ng loob hanggang natuntun namin ang sinasabing basketball court ni Lime kung saan may imahe raw ng santo. Magandang hapon po. Mayroon po kayo kilalang Julie Latosa? Sa loob ng mahigit 1 oras ng pag-iikot, tila palabo na ng palabo ang aming paghahanap. Hanggang isang babae ang lumapit sa amin. Siya raw ang ina ni Lime, si Julie. Dito sa reunions. Susunod, si Julie, hindi inasahan ang bisitang kanyang makikita. Nandun ka rin sa Burgos eh. Nakita ka ni Lynn. Nahanap kita eh. Dito sa reunions. Pamamalo ang kadalasang paraan ng mga magulang para disiplinahin ang kanilang mga anak. Pero papaano kung imbes na mapabuti, lalo lamang silang mapapasama? Bagong lipat lang daw sa Kahilong Uno ang pamilya ni Julie. Kaya hindi sila gaanong kilala ng kanilang mga kapitbahay. Mahilig nga raw lumayas ng kanilang bahay ang panganay na anak ni Julie na si Lime. Pag nakita niya yung anak ko, pakisabi sa akin kung nasaan siya. Kaya sabi kong ganun. Pagka nakita niya, padampot niya sa DSWD kasi tinataguan ako. 1 buwan na raw ang nakararaan nung huling nakita ni Julie si Lime. Nakalaro ang 3 niyang kapatid. Tapos ang ginawa niya, inututo niya, binili niya ng candy. Pag niya, laro sila ulit. May sabi ko dito, asan na si kuya? Sabi nito sa akin, wala mama, layas na naman. Mariinding pinabulaanan ni Julie na sinasaktan ng kanyang mister si Lime, kaya ito naglayas. Dati ho talaga, yung ba siraulo talaga yan? Anong siraulo? Pero may malaki yung pinagbago. Dati ho siya may bisyo, dami siyang ginagawa dati. Kaya nga nagbago, ang laki ng pinagbago ng asawa ko. Kaya sabi ko sa kanya, kung kailan nagbago papa mo, sa akin nagkakaganyan. Sinubukan din namin kuhanan ng pahayag ang ama ni Lime na si Primo. Ngunit tumanggi itong humarap sa aming kamera. Kasi hinihigpitan lang siguro sa amin eh. Siyempre magulong ko tayo, kailangan natin maghigpit dahil bata ho yun. So kung sinasabi ko lang po, tapos gusto pa rin, sinasabi ko lang po kung ano. Bakit po siya pinalo, kung anong dahilan. Siyempre anak ko yun talaga namimiss ko po lahat kasi mabait po yun. Yun nga lang yung problema ko, yung pag-alagala niya nga lang po. Matapos naming makausap si Julie, agad na naming binalikan si Lime. Si Julie, hindi inasahan ang bisitang kanyang makikita. Nandun ka rin sa Burgos eh. Nakita ka ni Lynn. Nahanap kita eh. Saan ko itong nahanap eh. Tinataguan mo lang ako eh. Ba't ka ba lumayas? Ha? Bakit ka lumayas? Ha? Di ba hindi ka naman hinahanap? Naglalaro lang tayo dun sa Manila Zoo ha? Bakit ka biglang nawala? Ha? Bakit ba? Ano ba problema mo? Ha? Pinakausap kita, manap ka. Bakit ba? Ba't ka lumalayas? Ano ba problema mo? Tila umurong naman ang dila ni Lime. Wala ka ba pagmamahal sa mga kapatid mo? Ha? Ba't kailangan mo layasan? Di ba ikaw naman ang may mali noon? Hindi ka naman sinaktan nung ginawa mo sa mga kapatid mo, ha? Pinagsabihan lang naman kita. Ba't umalis ka pa rin? Sa puntong ito, sinabi na ni Lime sa kanyang ina ang kanyang saloobin. Mama, doon na lang natin sa menu basta. Ano? Doon na lang sa menu basta. Ba't ba ayaw mo dito? Ha? Ayaw mo ba na masaya tayo? Kompleto tayo? Habang kaharap si Lime, nilinaw na rin ni Julie ang akusasyon ng bata tungkol sa diumanoy pananakit daw ng kanyang ama. Dati ho, pinapalo po siya. Pag may mali ho talaga siya, pinapalo siya. Nung time na nandito siya, napalo siya noon. Pero nakarealize pa po niya yun, nakirealize na po siya noon. Hindi na siya pinasaktan ng papa niya. Sa pagkakataong ito, muli naming tinanong si Lime. Aalis ka pa ba? Hindi na po. Bakit?
Ano yung mapapromise mo nga kay mami? Kay mami mo? Sasorry na ako. Ano pa? Hindi na ako lalaro. Mas maganda pa rin talaga ang bata na nasa loob ng pamilya. Kumpleto naman yung magulang niya at nagsisikap na maitaguyod yung kanilang pamilya. Kinuha rin namin ang opinyon ng social worker tungkol sa pamamalo di umano ng ama ni Lime na si Primo. Possible yun na totoong na nasasaktan siya ng father niya pero siguro hindi na makagaya ng sabi niya na bugbog talaga. Siguro yun yung may time na para lang pasunurin siya sa bagay na gustong ipagawa ng magulang. Natural lamang para sa isang magulang na disiplinahin ang kanyang anak. Ngunit hindi sa lahat ng oras, pamamalo ang sagot para mapasunod ang mga bata. Mas mabuting kausapin at ipaliwanag ang mga pagkakamaling kanilang nagagawa. Lalo pat wala namang ibang hangad ang magulang, kundi mapabuti ang kanilang mga anak. Dito sa Susunod, sa bulubunduking bahagi ng Santa Maria, Laguna, matatagpuan ang isang Army Detachment ng Citizens Armed Forces Geographical Unit o CAFGU. Dito namin nakilala si Mang Rogelio. Sa gitna ng dilim, pilit niyang tinatalasan ang kanyang paningin. Alam kasi niyang ang nakaambang panganib sa sinuong niyang trabaho. May mga bahagi ng ating nakaraan na mahirap makalimutan. Pwede natin ang mga itong kapulutan ng aral o hindi kaya pagsisihan habang buhay. Para sa isang amang nagkamali minsan, kapatawaran na lamang ng kanyang anak ang kanyang hinihintay. Sa bulubunduking bahagi ng Santa Maria, Laguna, matatagpuan ang isang Army Detachment ng Citizens Armed Forces Geographical Unit o CAFGU, grupo na sumusupil sa mga rebelde sa kanayungan. Sa gabing ito, matyagang sinusuyod ng kanilang mga miyembro ang madilim at masukal na gubat. Nabalitaan kasi nilang may mga rebelde raw na di umano nananakot ng mga residente. Dito namin nakilala si Mang Rogelio, 7 taon ng miyembro ng CAFGU. Sa gitna ng dilim, pilit niyang tinatalasan ang kanyang paningin. Alam kasi niyang ang nakaambang panganib sa sinuong niyang trabaho. Bagaan po kami isang CAFGU na bagamat kami nagtsatsaga kahit na ganun lang allowance ang aming natatanggap, ay nakataya na ang aming buhay. Alang-alang sa ikaunlad ng ating bansa. Ngunit ang dilim ng gabi, sigurado raw mawawala pagsikat ng araw. Pero ang pangangaparaw niya sa kawalan, sa kinaroroonan ng anak niyang si Randy, wala pa rin kasiguruhan kung hanggang kailan. Katunayan, 33 taon na nga raw siyang nangungulila sa kanyang anak. Sa San Pascual, Batangas daw nagkakilala si Mang Rogelio at ang ina ni Randy na si Helen taong 1974. Binata pa ako noon. Dumayo ako sa kanila ng namimili kami ng kain na para dalhin sa paiti, wood carving ba. Doon ako tumuloy sa magulang nila. Yung tunay na magulang na. Pero siya may asawa na, kasal siya. Pamilyadong tao na raw noon si Helen, pero hindi raw napigilan ni Mang Rogelio na mahulog ang loob niya rito. Nagpisa na kami ng siguro kulang-kulang 3 taon. Nung malaman sa akin na nasa akin nga yung si Helen, pinuntan yung magulang. Sabi, binawi ko sa akin. Ayon sumama ni Helen. Kaso nga may anak silang isa. Ang 3 taong pagsasama ni Mang Rogelio at Helen, si Randy ang naging bunga. Nung natuntun ng araw ng mga kamag-anak ni Helen ang kinaroroonan nila ni Mang Rogelio, pilit inilayo ng mga ito ang kanyang mag-ina. Gustuin ko man na talaga magsama kami ng anak ko. Talaga hindi po pwede. Dahil nawanted ako ng mga kamag-anak na nung asawa noon. Magmula nung bawiin sa akin yun,
binantaan na talaga ako na huwag na ako makikita sa lugar na yan. Taong 1979, nagkaroon ng bagong pamilya si Mang Rogelio, kung saan nagkaroon naman siya ng 5 anak. Pero nagkaabirya ang masaya na raw sana nilang pagsasama nung nag-away sila ng kanyang bayaw. At sa pagtatanggol niya sa kanyang sarili, hindi raw niya sinasadyang napatay niya ito. Inggit ba dahil sila hindi kasal, ay ako lang nagpakasal sa magkakapatid. Yung pag-uwi ko, inabangan ako. Nakipag-agawan din ako sa kay kamatayan. Sa awa ng Diyos, siyang napatay ko. Dahil dito, nakulong si Mang Rogelio ng 10 taon sa Davao noong dekada 80. Nung nakalaya siya sa bilangguan, muli niyang sinimulan ang kanyang buhay. Dito na sumapi sa kafgu si Mang Rogelio. Mayroon minsan dumaraan din sa amin yung pangangamba. O kaya kami harasin dito, pero hindi kami ganun, nangangatrabaho namin, nabubuhay kami sa bala. May kasabihan nga, sa bala ka nabubuhay, sa bala ka rin mamamatay. Nakataya na ang buhay namin. At ngayong nakapagsilbi na sa pamahalaan si Mang Rogelio, nais naman daw sana niyang mapagsilbihan ang kanyang hinahanap na anak. Ang nagdadalawa mga isip ko, sabi ko, paano kung makikita ito si Randy na ang buong akala ko, nung magkahiwalay kami, bumalik si Helen sa, sa tunay niyang asawa. Hindi, yun lang namang hindi ko alam. Ngayon, ano kaya, lagi kong iniisip, kumusta na kaya ang anak ko doon? Baka ako kung bumalik sa tunay na asawa, minamaltrato. Pasensya ka na anak kung saan ka man naroon. Sana naman patawarin mo ako sapagkat sa edad mo yan, hindi man lang kita naaruga magmula nung tayo magkahiwalay. Siguro naman anak, uunawaan mo ako dahil sa kasaysayan ng buhay ko. Mahirap lamang ang tatay mo. Kaya ako humihingi sa'yo ng tawad, lalo tigit sa nanay mo. Ayon kay Mang Rogelio, Randy Di Matatak Bagangan ang buong pangalan ng kanyang anak. 30 anyos na raw ito ngayon at maaaring naninirahan pa rin sa San Pascual, Batangas. Pero base sa aming pananaliksik, walang nakarehistrong Randy Di Matatak Bagangan sa Batangas. Sa halip, isang Randy Di Matatak Bagangan ang natuntun namin sa Parañaque City. Saan po? Yung kulay green po? Yan mo. Saan po si Randy Bagangan? Ay, nasa tindahan po. Ate, kayo po yung asawa ni Randy? Asa po kayo siya ngayon? Diyan po siya sa kanto ngayon. Ayan po si Randy Bagangan. Ayan po si Randy. Bali, hinahanap niyo po ba yung tatay niyo po? Ano po pangalan po yung tatay niyo? Rogelio. Rogelio, ano po? Mulyas ko Bagangan niya kaya tunay na pangalan. Dito sa reunion. Susunod, magtatakip silim na nung ibinunyag namin kay Mang Rogelio ang isang sikreto. Bale tayo, ito po, nagpositibo po yung paghahanap po namin sa inyong anak ni si Randy Bagangan po. Dito sa reunion. Hindi birong lumaking walang nakagisnang ama. Kaya para sa isang nasasabik na anak, gagawin niya ang lahat. Makilala lamang ang taong may malaking parte sa kanyang buhay. Matagal na rin daw hinahanap ni Randy ang kanyang ama na si Mang Rogelio. Ang pagkakaalam ko lang, nung bata raw ako, pagkakaalam ko sa tsuhin ko, nag-away daw sila ng mama ko. Tapos, bandang huli, yung tsuhin ko na nagsabi sa akin, siya rin na sumundo sa mama ko doon sa lugar ng kunasan ng papa ko. Sa pool kasi simula, ano ko talaga, yung lolo ko at lola. Parang yun na lang kinala ko, mga tsahin ko sa Batangas. Pagbebenta ng sorbetes ang ikinabubuhay ni Randy. Malimit daw siyang naiinggit sa mga mag-aamang bumibili sa kanya ng sorbetes. Masaya ang pakiramdam kasi ang tatay naman kasi, nak, gusto mo ice cream? Magandang pa sa loob ba pakinggan. Pag yung gano'n, yung tatay mo, inaalo ka ng ice, nak, bili tayo ice cream, di ba? Yung bata, tuwan-tuwa yung bata. Gusto man daw niyang hanapin ang kanyang ama. Wala naman daw siyang mapigang impormasyon mula sa kanyang ina. Kahit magkapit bahay sina Randy at ang kanyang ina, parang hindi raw sila magkakilala.
Malayo raw kasi ang loob nila sa isa't isa, lalo na't lumaki sa kanyang lolo't lola si Randy. Pag tinatanong mo naman, iniiba naman ang topic. Wala rin, useless din, di ba? Sa edad ko ba naman ganito eh? Umabot ako ng ganito. Pag tinatanong mo na maayos, ayaw naman nila sabihin na maayos. Siyempre, kahit pa paano, magtatanim din ako ng sama na loob sa nanay ko. Dito ko po natuklasan sa birth certificate ko ang pangalan ng tatay ko na si Rogelio Moldiasco Bagangan, taga Pili, Camarines Sur. May sarili na rin ngayong pamilya si Randy. Ganito na nangyari sa akin, siyempre kailangan, sana ko hindi ko rin gawin yung ganun, di ba? Kahit pa paano, pag-ano ko talaga na ang pagiging ama ko sa kanila, habang buhay. Sabi ko nga sa sarili ko, mamatay na yata ako, di ko pa nakikita tatay ko. Natatawa na lang ako sa sarili ko pag naisip ko yung ganun. Kinabukasan, binalikan namin si Mang Rogelio. Sinabihan namin siyang kukuhanan lang namin siya ng karagdagang video sa kanilang barracks. Habang nasa biyahe, pansin namin tila malalim ang iniisip ni Mang Rogelio. Marahil ang kinaroroonan ng kanyang panganay na si Randy. Magtatakip silim na nung ibinunyag namin kay Mang Rogelio ang isang sikreto. Bale tayo, ito po, nagpositibo po yung paghahanap po namin sa inyong anak ni si Randy Bagangan po. Kasalukuyan po siyang naninirahan po sa Sitio Nazaret, sa San Isidro, Parañaque City po. On the way na po tayo, papunta po doon. Maligaya ako at saka hindi pa kami nagkikita. Papasalamat na po ako sa inyo. Sapagkat nang dahil sa inyo, hindi kami magkikita ng ganito. Nung mga oras na yon, inuubos ni Randy ang paninda niyang ice cream. Ang pinakahinihintay niyang sandali sa nakalipas na 30 taon, matutupad na. Gabi po. Magandang gabi naman ho. Kilala po ba kayong ano ho? Randy Bagangan? Ako nga ho yun eh. Ikaw ba yun? Oo ho. Sino ka ho kaya? Ako yung tatay. Ay kayo nga, ama. Pasalamat naman kita ayaw. Saan ho kayo ngayon? Nasa dito sa saan may nakatira ngayon? Saan? Barangay parang buo, Santa Maria Laguna. Sa Laguna kayo ngayon naka-STD? Hindi sa Pili? Hindi na ako nauwi doon. Hindi na ba kayo nauwi doon? Nandiyan. Malapit sa amin kasi ayaw naman magpakita. Alam mo ito talaga sa kahirapan nung magkaiwalay tayo. Hindi ko talaga atin na talagang hindi ko naman kita mapuntahan doon. Alam kong bawal nga. Gawa nung may asawa Ako naman walang alam doon eh. Ngayon nung mawalay ka nga sa akin, siguro isang taon ka lang. Baka wala pa yata ang isang taon. Wala pa nung bawi ng nanay mo sa akin ng kanyang Basta nakita ko lang yung sa birth certificate ko lang nakita yung yung tunay na pagkatao ko eh. Kung hindi wala pa yung birth certificate na yun, malamang wala pa. Kaya ako'y patawarin na lang ako anak dahil talaga ngayon tayo nagkita sa kahirapan. Ano na lang, parang magulo na ang buhay ko, magmula nung Sabi ko nga sa edad ko 33, wala pa akong nakakilalang ama. Salamat sa Diyos at sa kapuso at nakita ko rin ang tunay kong anak. Oo nga o tatay, salamat rin ako at nakita tayong dalawa. Parang magang po ang pakiramdam ko eh. Tsaka parang ibang dating nung may nagtanong sa akin ng pangalan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon at nakita kami dalawa kahit ganito ang sitwasyon namin. At least masaya ako. Masaging masaya na ako ngayon. Nakakita ko ng tatay ko. Kumbaga sa pagiging volunteer army ni Mang Rogelio, nasa pool na niya ang kanyang target, ang kinaroroonan ng kanyang anak na si Randy. Sa kabilang banda, matunaw na raw ang lahat ng sorbetes sa mundo, pero hindi raw ang big kiss na bubuuin nila ngayon. Dito sa Reunion.
Narito po ang mga kaso ng mga nawawala na idinulog sa aming programa. Si Bernardo Kagomok, 36 years old, 5'1 ang taas, pipi at bingi. Si Sergio Tiope, 37 years old, medyo matangos ang ilong. Si Mark Ray Paraino, 15 years old, huling nakita sa Bacoor, Cavite. Si Avelino Santos, 42 years old, huling nakita September 18, 2008 sa Makati City. Para po sa mga kaso ng mga nawawala, tumawag lamang po sa aming hotline 982-7777, local 3011, o mag-email lamang po sa reunions@gmanetwork.com. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook account. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap dahil tanging hangad namin pagbuklurin ang bawat pamilyang Pilipino dito sa Reunions.